Magandang araw, ako po si Sherwin Ona. Ako si Carlo Flores. Ako si Ed Tapia, and this is Real Talk Republic. Yung topic natin for this day is tungkol sa West Philippine Sea, no? But I think before that, before na naging West Philippine Sea siya, people kept on referring to it as the South China Sea. So maybe, Sherwin, you can tell us, what is the West Philippine Sea all about? Importante na malaman ng mga tao natin na, of course, yung West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea, na part to ng South China Sea. Kaya lang, na-define nga ng ating mga batas na ang West Philippine Sea ay isang body of water sa western part ng Pilipinas na part ng ating exclusive economic zone. Okay? At ito ay naaayon dun sa mga rules or mga batas or mga provisions ng UNCLOS, no? Na ito yung sinabatas ng Pilipinas na maging part ng ating teritoryo, no? Exclusive economic zone. So very quick follow-up, Sherwin. Yung bang decision natin na baguhin yung tawag natin sa South China Sea to West Philippine Sea, meaningful ba yun? Meron bang implication yun to what it is really all about? Oo, sa palagay ko, importante yan sa atin kasi nga para ma-delineate yung ating sovereign rights, no? Yung dito sa body of water na to, no? Para mabigyang diin na ito ay part ng teritoryo ng Pilipinas, no? So ito yung 200 nautical mile distance from our shores, no? Ito yung tinatawag na West Philippines. Kaya siguro kasi yung mga ibang pilosopo sasabihin, paano yan magiging part ng Philippines kung ang nakalagay sa pangalan niya South China Sea, West Philippine Sea nga, no? So tanungin ko naman si Carlo. Carlo, ano sa tingin mo? Alam ba ng mga kabataan yung distinction or yung difference nung West Philippine Sea on the one hand and South China Sea on the other? Maaaring maging yugto ng confusion, no? Kasi South China Sea and West Philippine Sea. In fact, may mga nagbabanggit pa nga na gawa-gawa lang natin yung West Philippine Sea na hindi napapansin. Kinala ni Sherwin yun. Oo, no? Hindi ba tayo agree doon, di ba? Tama. Kasi iba naman din yung kung gawa-gawa, katangi-isip lang, hindi naman And then I believe there's also an administrative order issued by the late President Noynoy Aquino na talagang officially labeling it as the West Philippine Sea. So growing up nung ako estudyante pa, South China Sea. At after nun, yung mga kabataan magandang maalaala na talagang binansagan na natin yung West Philippine Sea. Bakit siguro importante na pangalanan natin ito, di ba? So aside from sovereign rights kasi, no, importante din na malaman ng mga kababayan natin na itong parte ng ating karagatan ay punong-puno din ng mga maritime or marine resources, no, na merong karapatan according to international law ang Pilipinas para i-exploit ito sa kanyang benefit, ano? So for instance, sa West Philippine Sea, nakikita natin according to estimates, for example, na over the years, no, nakakakuha tayo diyan ng mga marine resources, 250,000 to 300,000 metric tons of marine resources. Ang nakukuha natin diyan sa karagatan na 'yan. So malinaw dapat na yung pangalanan natin 'yan kasi tayo ang may exclusive rights para kumuha ng mga yamang dagat na 'yan . Yeah. Balikan ko yung sinasabi kanina ni Carlo, no? Yung lumalaki ka, you were talking about South China Sea. Siguro ganun din nung panahon namin for the longest time, we kept on referring to it as the South China Sea. Pero isang bagay na natutunan ko din sa school is yung Pilipinas is strategically located. Laging tinuturo yan. Elementary pa lang ako, naririnig ko na yun. The Philippines is in a strategic location. Ano kaya kinalaman nun dun sa West Philippine Sea? Well, kasi bukod sa tinatawag tayong daanan ng mga bagyo, lumaki tayo na sinasabi natin importanteng trade route ng Pilipinas nung, 'di ba, sa kasaysayan ng Pilipinas. At ngayon, siguro mas maganda na mag-chime in kayo later yung kumbaga yung geopolitical impact niya in terms of security. Alam naman natin na may ganung gradient na medyo hindi na napapansin, no? Lalo na sa mga kabataan na hindi naman siya nagiging issue. Pero banggitin ko lang din yung usapin nung yung economic aspect niya na as an archipelago, malaking impact sa atin ng fisheries at ang industriya na sumusuporta diyan. Sa panahon ngayon na
nagtataasan ng mga bilihin, magandang pag-usapan din natin kung ano yung potential na impact ng hindi na natin nakukuha. Yung definition ba ng exclusive economic zone? Sino ba ang may karapatan doon sa mga rekurso o resources na meron doon sa katubigan na yun? At kaya dapat mahalagang bantayan siya at atin talaga. So, yung binanggit ni Carlo is more of the economic dimension, no? Maybe Sherwin, we can talk about the political security importance of the West Philippine Sea vis-a-vis Philippine interests. Oo. Kasi nga, well, nasabi na part tayo nung ano, no, first island chain na tinatawag, ano, na kung titingnan mo, very strategic yung location ng Pilipinas kasi nga kung sino yung may control dun sa Philippines, no? Kaya niyang bantayan yung mga passage points papunta sa Indian Ocean, okay, at yung passage point papunta sa Pacific, no? So kung makikita mo yung Pilipinas, nandun siya sa ano, no, nakaharang siyang ganun, ano, na meron tayong access dito sa mga choke points papuntang Indian Ocean at papunta sa Pacific. So yun yung unique na posisyon ng Pilipinas kaya siya sinasabing very strategic. Kung sino ang may posisyon diyan, kaya niyang kontrolin yung mga passageways na yan eh. So, I think na-establish natin na very important and very strategic yung West Philippine Sea, no, in terms of the economy and political security dimension ng Pilipinas. Ang tanong naman is, siyempre itong issue naman na pinag-uusapan natin, hindi naman 'to bago. Hindi naman 'to Tama. naimbento kahapon lang. Ang question is, paano kaya na-articulate ng mga previous administrations yung Philippine interest as against, for example, other claimant countries dun sa West Philippine Sea or practically the whole of the Spratly Group of Islands? Alam mo, para malaman ng mga kababayan natin, dito sa usapin ng West Philippine Sea, isa ang Pilipinas sa pinakadihado dito eh. No, kaya nga tayo nagdemanda, no, kaya tayo pumunta sa arbitral tribunal, no. Unang-una, 1995 din Ed, no. Bata pa tayo noon, no. Kung makikita ninyo, NBR yan. oo, magbalik tanaw tayo ng konti. Na-discover natin during that time na ang China ay nagtatayo ng mga ano, no, ng mga fisherman shelters diyan, ano. At pinunayan ng Pilipinas. Wala kayong karapatan magtayo ng mga ng mga installation diyan. Ano ang sinabi ng Beijing? Ang sinabi ng Beijing, iyan ay shelter lamang ng mga mangingisda namin. Okay, wala kayong dapat ikatakot diyan kasi pang-humanitarian 'yan. Okay, now fast forward to 2015, nakita natin na yung mga shelters na yan na tinatawag na Beijing na for their fishermen ay full-blown military installations na. No, kaya nilang maglagay diyan ng naval at saka ng air force assets nila. Na kung tutuusin mo para yang para yang dagger na tinutok sa leeg mo. No, this is just, less than 200 miles from Palawan. No? So, yan ay clearly a security threat sa Pilipinas. No? Kaya importante na kaya siya ngayon naging mas naging kumbaga is mas naging controversial. Dagdagan mo pa diyan yung ginagawa ngayon ng Chinese Coast Guard tsaka ng militia na piniprevent nila yung ating mga fishermen na kumuha ng mga marine resources diyan, ano. Doon pa yung nag-aggravate ng situation na yan, no. Nagtayo na nga sila ng mga military bases, nag-reclaim sila diyan, tas pinagbabawalan pa nila yung mga fishermen natin pang kumuha ng mga marine resources diyan. So, doon ngayon yung problema. So, Na ayon sa sinasabi mo, Sherwin, nagsimula siya as fishermen's shelter. 1995. 1995. Tapos ngayon, zeroing in 2025, mukhang full-blown military bases na talaga siya. Tama, oo, tama. Ang tanong ko lang is, ano kaya nangyari sa tingin mo, Carlo, between 1995 ng mga bata pa kami ni Sherwin at saka ngayon, no? Meron kayang mga nangyaring interventions yung mga previous administrations para maprotektahan yung interest ng Pilipinas dun sa West Philippine Sea? Dagdag ko dun yung maganda yung naging nabanggit yung dalawa na umasa tayo sa parang sa Community of Nations, sa mga pinirmahan nating mga asosasyon sa pang-international community. Kaya dinala natin sa UNCLOS ang China. Magandang makita lalo na ng mga kabataan ngayon na lagi ang usapin pagdating ang kausap ay mas malaking mga puwersa, mas malaking mga bansa. May sinasabi na, hindi natin yan kayang banggain. Matatalo tayo pagka nagkaroon ng giyera. Kaya yung back to the question na si then President Aquino really went to
China to court. And in fact, it was groundbreaking, di ba? It was the first of its type Ano tayo doon? na napanalo natin panalo tayo doon. 2016 na and maganda nga ang storya no kapag babalikan natin yung storya kung paano na ipanalo yung strategy na ginamit ng Philippines. At tingin ko malaking bagay din yon na isang maliit na bansa ginamit ang international law para maipanalo yung para sa kanila talaga. So, yun yung nagiging posisyon ng Aquino administration na nung pumalit na sumunod na administration ay hindi pa yung panahon na hindi pa lumalabas ang ruling, parang dina-downplay na kaagad yung paper as a mere piece of paper. So, and after that, I think, babalikan naman natin, medyo pivot pabalik sa mas aggressive na stance na paninindigan natin yung sinabi, yung naging ruling noong 2016. Pero tama ba yan, Sherwin? Tama bang sabihin na piece of paper yung arbitral ruling na yun? Of course, no, hindi tayo sumasang-ayon diyan. Very groundbreaking yung pagkapanalo natin diyan, sa 2016 Arbitral Tribunal, no? Bakit groundbreaking? Dahil nga doon sa inilabas sa desisyon ng Arbitral Tribunal, sinasabi niya na ini-invalidate niya yung claim ng China na kanila ang South China Sea, yung tinatawag na infamous na 9-dash line, Okay. no? Palaging naririnig ng mga kababayan natin yan, yung 9-dash line. Depende sa ihip ng panahon, minsan 10-dash line yan, ngayon 11 na. No? So nagbabago yan. At saka nung dinrowing niya ng mga Chinese planners, walang coordinates. No? So parang katang-isip ng nila yan, napag-inipan lang nila siguro. No? But going back to the point, no, bakit aside from being in-invalidate yan, sinabi rin ng tribunal na invalidated ang historical claims ng China dyan sa South China Sea. So malinaw na malinaw kasi ang lakas ng ebidensya na pinakita natin dyan eh. Siguro nabalitaan ninyo yung Velarde map, no? Na very famous siya, no? Na pinakita doon na nasa mapa na ng Pilipinas 1700s pa lang, no? Nandyan na sa mapa ng Pilipinas yung Spratlys, tsaka yung yung Scarborough Shoal, no? Back at that time, no, ang mga mapa ng China, ang pinaka-farthest territory nila is yung Hainan province, no? So Na-extend na na-extend dahil nga dito sa panaginip nila na merong 9-dash line, ano? So doon mo maipapakita na talagang groundbreaking yung nila. Hindi yan piece of paper, din na. Yun na nga, doon ako nagtataka eh. Kasi para sa atin malinaw kung ano yung extent ng legality ng claims ng Pilipinas versus all other claimant countries, particularly in China. Pero yet you have an administration, yung administration ng President Duterte, nagsasabi at nag-i-insist na wala tayong panghahawakan because it's just a mere scrap of paper. Tingin mo meron bang Carlo, from the perspective of the youth, do you think may suporta kayang makukuha yung ganong klase ng perspective? Siyempre pagka youth sa kanya mo tinatanong. Nahalata tuloy na Ano tayo mga edad natin, Sherwin? Well, ito isang halimbawa ng issue na nagka-cut across generation lines, no? May mga recent na pag-aaral na or mga survey nagsasabi na karamihan ng mga Pilipino, na isang significant portion of that is the Filipino youth, ay talagang tinutuligsa yung ginagawang agresyon ng China patungkol sa West Philippine Sea, na talagang baka nga kung may mga limitadong issue na nagbubungkus sa atin bilang isang bansa, baka itong West Philippine Sea. No? So, kaya I think ang magandang maalala din ng kabataan ngayon ay yung West Philippine Sea. Nung bata tayo, hanggang ngayon naman, no? Inaawit natin ng pambansang awit, ang lupang hinirang. 'Di ba? Kasama doon sinasabi natin na pagtatanggol natin ng ating bayan kahit ikamatay natin, no? So, Mag-jet ski tayo papuntang Di pa naman ako marunong mag-jet ski. na hindi jet ski diplomacy, na when it comes to it, we have to defend, no? Na parang obligasyon talaga natin ipagtanggol na hindi naman kagad digmaan. Na ginawa natin in a very diplomatic manner, in a matter that is in accordance with international law. Tama yung punto niya, Carlo. So hindi parang hindi siya boom or bust na kung hindi natin, kung ang choice lang natin dito makikipaggera tayo or manahimik na lang tayo and let's not assert our right. Parang mali yung ganung klase ng pagpili. Hindi siya sa pula o sa puti na usapin, no? Kasi marami din siyang gradients at marami din tayong avenues na pwedeng i-explore.
And maganda na ipakita rin natin lalo na sa mga kabataan ngayon na talagang pagdating sa territorial dispute, maritime issue at saka yung sovereignty natin bilang bansa, talagang kailangan na panindigan natin maski anong mangyari. Hindi naman nakakain daw yang sovereignty na yan. Sasabi, hindi daw nakakain. Ako din, Ed, no, kung dadagdagan ko yung sagot ni Carlo, yung sinabi mong mga taong nagsasabing papel lamang yan, tingin ko pagtataksil sa bayan yan eh. Kaya pagtataksil sa bayan kasi ang mga Pilipino ang nakikinabang at dapat makinabang dyan sa West Philippine Sea na yan. Kaya ilang mga Pilipinong umaasa dyan. Ano pa lang ang pinag-uusapan natin, fisheries. Hindi pa natin pinag-uusapan yung langis, yung oil. No? Sa Reed Bank pa lang, ano ang estimate dyan? 55 billion barrels of oil. No? Plus trillions of cubic foot of natural gas. Hindi pa natin pinag-uusapan yan. So hindi lang to usapin ng militar, hindi lang to usapin ng defense or sovereignty. Usapin to ng malapit sa sikmura din, Ed, Carlo, di ba? Yung usapin din to ng kuryente. Mahal ang kuryente sa Pilipinas. So yun nga yung sinasabi natin din, Ed, Carlo, no, na ang usapin ng West Philippine Sea ay hindi lamang usaping militar, no? Hindi lang to usaping pangdepensa or sovereignty, no? Ang kasama rin dito yung tinatawag nating food security din, Ed, no? Kasi alam natin na umaasa yung mga fisher folks natin dyan, ano? Substantial catch yung nakukuha nila dyan, no? Pangalawang punto is meron tayong mga untapped oil resources dyan, ano? So sabi ko nga, yung for example sa Reed Bank, ang alam nila dyan, nasa 55 billion barrels of oil ang pwede nating makuha dyan according to estimates, plus trillions of cubic foot ng natural gas. So isipin mo kung we can tap those resources, malaki ang magiging epekto niyan sa presyo, for example, ng kuryente, sa presyo ng gasolina, di ba? At ito may direct benefit sa ating mga kababayan. So may kinalaman sa sikmura talaga yon, Doc Sherwin? Yun ang kailangan siguro maunawaan din ng ating mga mamamayan, ng ating mga kababayan. Ano? Kasi akala nila, ay West Philippine Sea, ano yan gera. Ano? Yung may mga taong gano'n na palaging sinisingit yung usapin ng gera. No? Hindi to gera. Ito ay karapatan natin. Parang nag-i-insert ng element na kailangan wag tayong lumaban kasi baka lumaban tayo sa gera. Oo nga parang Tama ba yung ganong klase ng pagtingin? Ako, no, unang-una, hindi naman pakikipagdigma yung pag-a-assert natin ng rights, no? Kasi yan ay karapatan natin under international law. So, plus the fact na ito ay importante sa food security at saka sa energy security ng Pilipinas. So, ina-assert natin yung karapatan natin under international law. And of course, hindi naman natin pwedeng isang tabi. Paano yan kung maging agresibo pa yung ang China, for example, no? Meron din naman tayong dapat capability pandepensahan yung atin, no? But hindi polisiya ng gobyerno yan na maging, maging yung war policy, no? Yung pakikidigma kaagad, no? Yung mga taong nagsasabi niyan ay ang tingin ko diyan, ang intensyon ay para takutin yung mga Pilipino, no? Para mawalan sila ng amor, mawalan sila ng interes at ma-undermine yung pananalig nila sa posisyon ng ating gobyerno. Kumbaga isuko na lang dahil sa takot o dahil sa alternatibo Nabanggit mo nga yung pambansang awit no? Di ba yung kinakanta natin yan. Pagka ganyan ang stance mo, wag na natin kantahin yung pambansang awit, di ba? Useless yan, no? Mag Bruno Mars na lang tayo. Di ba? Ang tingin ko nga po dyan parang kung sisimplihan ko yung pag-iisip ko, mag-away kayo ng kapitbahay mo sa barangay ninyo. Hindi naman kagad ikaw maghahamon ng suntukan Tama. 'Di ba? Tatawag patayan, 'di ba? Hindi naman yun agad. Kung gusto mo, Pag-usapuhan muna. pag-usapuhan muna. O magpaparamdam ka muna. O kakausapin mo, tatawagan mo, kakilala. Kung hindi, pupunta ka muna sa barangay. Yan. Saka mo, kumbaga may mga hakbang para hindi tayo umabot at baka nga wala sa options natin ng bilang isang civilized at 'di ba na mabuting kapitbahay. Hindi ka kagad maghahanap ng away, hindi yun ang default na estado. So parang baka maganda rin maunawaan ng mga kababayan, lalo ng mga kabataan na marami tayong mga kapamaraanan na ginagawa. Lalo na bilang mas maliit na bansa kumpara sa bansang China. No? Tsaka in fact, marami pa nga tayong mga kasamang co-claimant, so to speak. Alam mo, ganda ng discussion. Pero ang question ko lang dito, siguro as a way to end this particular question is,
paano kaya 'to na-assert nung previous administration? Kasi ngayon, mukhang mas reason, merong clarity yung discussion ng mga sinasabi natin, and I think yung mga majority ng mga kababayan natin, medyo pareho yung linya dun sa mga sinasabi natin ngayon na hindi naman kailangang makipaggiyera sa China, hindi 'to question ng pakikipaglaban na patayan, kung hindi question 'to ng pag-a-assert ng ating karapatan, 'no? Pero if we go back a little bit during the previous administration, ano kaya yung naging foreign policy stance tungkol dito sa issue ng West Philippine Sea? Nung past administration, 'di ba, yung, tinawag na independent foreign policy, 'no, na kini-claim nung past administration. Pero, ang aking tingin diyan naging medyo, malamya yung kanyang stand sa West Philippine Sea, ano. Unang-una, tinawag niyang mere paper yung arbitral ruling, 'no. Kung 'yan ay gagawin mo, ina-undermine mo yung value ng arbitral ruling. Pangalawa, alam natin, through news accounts 'to, 'no, na pinagbawalan ng former President Duterte na magpatrolya ang ating sandatahang lakas, ang ating Navy diyan sa ating mga exclusive economic zones. So, ang sabi niya, hanggang territorial, zones lang kayo, yung 12 mile na from our shores, 'no. Diyan lang kayo magpatrolya, wag kayong magpatrolya diyan sa beyond that, 'no. So, pagka sinasabi mo 'yon, humihina yung ating posisyon. Kasi parang ano mo, 'no, sinu-surrender mo na yung, ating, posisyon diyan sa West Philippine Sea. Marami ring nangyaring mga untoward incidents, 'no, yung binangga yung ating mga fishermen, 'no. Meron pa ngang incidents back in, I think this was in 2017, ano, na binangga yung, isang, fishing boat natin at pinabayaang malunod yung mga fishermen natin, ano. Kasi ano yan, kumbaga against sa law of the ano yan, ano, yung, maritime ano, 'no. Bibigyan mo dapat ng saklolo yan, ano. Ang ginawa nung vessel na yun, presumably Chinese vessel ito, ha, okey. Pinabayaang malunod yung mga These are all fishermen natin. documented, sure. Ano 'to, open source. Okey, makikita niyan pagka ginugol ninyo. Nakalimutan ko lang yung pangalan nung boat na yun, 'no, but 'di ba nanahimik yung administration when that happened, ano, and may public clamor na mas maging malakas yung posisyon ng gobyerno. Pinahina rin niya yung, visiting forces agreement, 'no, na sinabi niya na ayoko muna mag-visiting forces agreement at, i-delay niyo muna yung armed forces modernization. Of course, nagkaroon ng backlash yan sa armed forces, hindi pumayag ang armed forces natin, 'no. Kaya meron ding, kumbaga meron ding, mga lumalaban or kumokontra dun sa mga gano'ng polisiya. Okay, siguro before Carlo weighs in on the discussion, kasi tinatanong ko yung how did the previous, administration handle the issue. What's your take? Yung current administration ngayon sa tingin mo, is it handling, the issue better compared to the previous one? Kung compare na natin ang response ng China tungkol dun sa issue, parami reklamo nila because dumadami yung mga joint drills na ginagawa natin with different nations that are support. Something right. We're doing something right. In fact, baka continuation from the Aquino administration na parang bungkusin natin yung lakas ng international community, no, yung mga mga military agreements natin, mga security agreements natin with different countries. So yun, I think yun yung masasagot ko dun sa tanong na yan. Dean Ed and Prof. Sherwin, no, nabanggit ko kanina yung usapin ng magre-rely tayo sa international community, yung public sentiment, no, public anxiety din. Ang tanong mga tao minsan, susuportahan ba tayo ng mga treaty partners natin pagdating sa pag nagkagiitan na talaga? Ako, well, just to answer your question, I am convinced that both legally and morally, they will come to our rescue. Kasi meron naman tayong mga pinapanghawakan na mga tratado that would, allow our treaty partners to come to our rescue when the need arises. But I guess more than that, ang importante dito kasi yung pag-assert natin ng karapatan dun sa West Philippine Sea because of the result of the arbitral ruling, it also builds on some sort of a coalition among our treaty partners and in the international community, na dapat ang mga resulta ng mga desisyon ng mga international bodies katulad ng arbitral ruling, dapat yan nirerespeto.
dapat siya nirerespeto. And I think nakikita naman natin 'to, eh, hindi lang Pilipinas ang nagpapatrolya dun sa area. Nakita natin 'yan recently, mga warships ng iba't ibang bansa katulad ng Amerika at saka even, Japan and Australia. Though that's, sa tingin ko that's a mechanism by which they can show, outward support to the Philippines. Yun yung mga sinasabi ng ano 'no, ng mga ibang may duda dito 'no. Nanalo nga kayo sa arbitral award, eh, hindi niyo naman 'yan ma-implement. On the contrary, yung ginagawang freedom of, navigation operations, yung FONOPs na ginagawa ng mga allies natin or mga partners na like nabanggit nga ni DinEd, ito ay pagpapatunay or pag-i-implement na nung ruling na yon na ini-invalidate yung, 9 dash line or 10 dash line na sinasabi ng China 'no. So malinaw na ano 'no, kasi nga ang ano rito, eh, yung battle ng ano, eh, yung mga bansang naniniwala dun sa tinatawag na rules-based order, 'no? Gusto mo ba na may mga panununtunan tayo or may mga responsibilidad tayo, 'no? Ito yung tinatawag na rules-based order para maunawaan ng mga kababayan natin, 'no? Sa isang banda, ang paniwala naman ng China dito is, may sarili kaming rules, eh. Okay? Ang rules namin is according to our history, amin 'yan, okay? Kaya dapat kami ang bigyan ninyo ng priority diyan, yung tinatawag na hierarchical order 'no, yun yung dalawang nagko-compete ngayon ano, yung hierarchical versus yung rules-based. Obviously ang Pilipinas nandun siya sa rules-based kasi nga ang pinanandakan niya yung, arbitral award. 'No, and marami ngang mga bansa, nabanggit nga ni DinEd na sumusuporta sa atin ano, nagpapadala sila ng kanilang mga naval, flotilla para magpatrolya diyan 'no, sa ano 'no, sa West Philippine Sea or sa South China Sea in general. So, parang babalik lang dito na sa usapin ng i-enforce natin yung sarili nating pagkapanalo at i-call natin yung international community kasi na parang nangyari kasi dati parang nanahimik lang tayo, parang inabandona natin yung upper hand natin so to speak. Siguro to a certain extent, baka maaring nagkatotoo, naging self-fulfilling prophecy yung sinasabi nung previous administration na mere scrap of paper or mere piece of paper 'yan. Kasi wala tayong ginawa. Hindi natin in-assert yung karapatan natin dun sa area for whatever reason 'no. Ano nga ba yung mga reasons na yun kaya? Kasi, um 'di ba recently there's this sort of label na parang pivot to China, eh. Mukhang nagkakaroon ng katotohanan yung gano'ng klase ng observation at makikita din natin 'yan I think do'n sa ginagawang investigations ng mga legislative bodies tungkol sa, for example, POGO. Hindi ano 'yan, eh, hindi I don't look at it as isolated incidents na walang kinalaman sa isa't isa. Kung titignan mo 'yan, ang pananaw ko ay meron 'yang, kinalaman sa isa't isa. So, those are not independent occurrences that do not have any relationship with each other. Siguro magse-segue ako dun ano, kasi I recently attended an event ano, sabi nga ni and this was articulated by Secretary Centino of the Maritime Council. Sabi niya gano'n, "Maritime security is cyber security." Sabi niya gano'n. And alam mo tama yung sinasabi niya, eh, kasi nga, unang-una 'no, pinag-aawayan natin for example yung meron tayong disagreement dun sa body of water 'no, pero hindi natin pinag-uusapan yung underneath. So yung underneath na 'yan, nandiyan yung mga submarine cables natin aside from non-living resources like oil and natural gas ano. Pero hindi pansin ng mga kababayan natin na nandiyan yung mga submarine cables, eh, 'no, yung mga internet natin hindi naman yung pagka sinasabing cloud, submarine cable yon. 'No, yun yung nagkakabit sa atin sa mga different landing points 'no, kaya nakakatawid yung mga internet signals natin. Alam mo, um marami ng ginagawa sa buong mundo 'no, like, for example sa Baltic Sea, yung mga belligerent actions ng Russia, pinuputol nila yung mga submarine cables na 'yan, eh, 'no, na nagre-result in disruptions 'no, sa internet traffic. Dito sa Taiwan for example, uso 'yan, eh, yung kunyari, magda-drag ng anchor yung isang Chinese ship, o puputol ngayon yung submarine cable at sasabihin nila aksidente. 'No, iki-claim nila na aksidente 'yan. So, yung mga kaibigan natin sa Taiwan wina-warningan tayo niyan, eh, 'no, kung kaya 'tong gawin sa'min, gagawin din niya sa'yo.
Baka Sherwin, baka mas makaka-relate yung mga kabataan diyan sa issue na yan kasi can you just imagine mawawalan ng internet yung mga bata? Siguro baka 1 oras, 2 oras lang magkakaroon na tayo ng revolusyon sa Pilipinas 'pag nawalan ng internet, 'no? Puwede natin idagdag na incentive yun na pagtibayan natin posisyon natin, mawalan tayo ng TikTok. Oo, Tama. pagka napabayaan natin ang Kaya ba mawalan ng IG at saka ng TikTok ng mga kabataan natin, 'no? tsaka Facebook at tsaka ayun. Pero yun nga, 'no, nagiging daan din 'to, tama, ikakabit ko dun sa sinabi ni Dean Ed, ano, na may pogo ka diyan at alam naman natin, nung inimbestigahan niyang pogo, nagiging launching pad din yan ng mga disinformation activities, 'no? So yung usapin natin sa karagatan ay tumatawid sa kalupaan. So yung ginagawang belligerent action sa'tin against, the Philippines, 'no, may crossover or may spillover. So ano talaga 'no, parang napansin ko lang, Carlo, I don't know if you will agree. Ano talaga siya 'no, may Tagalog term diyan, nagkakawing-kawing. So parang Kakabit-kabit. kabit-kabit siya, hindi talaga siya, "Oh, sige, West Philippine Sea ka on one hand, tapos pogo ka Hindi lang mo diyan on puwedeng the other." ihiwalay, 'no? Talagang ano siya, hindi siya puwedeng ihiwalay at saka magkakaugnay talaga siya and, hindi ko alam kung mag-a-agree kayo na parang bakit masyadong na-highlight ito during the previous administration. Nagkaroon ba talaga ng conscious effort on the part of the previous administration to do a China pivot? Parang parang ang focus natin ay pagbigyan ng lahat ng kagustuhan ng ating kaibigang China. Parang ano, 'no, may allergy si President Duterte pagka sinabi mong US, 'no? May claim siya dati na may mga historical violations sa'tin ng Amerika, tapos meron ding na ano na may personal grudge siya against the US kasi nga hindi daw siya nabigyan ng visa, 'no? So, 'di ba may kuwentong ganyan, 'di ba, na kaya siya nagalit ng husto. Pero ano, parang anong tingin ko dun, Sherwin, ano, red herring yun, kasi without necessarily denigrating the validity of his claims against the US, hindi naman ibig sabihin na magcha-China pivot ka na. You have to find a better reason kung paano mo mapoprotektahan yung Philippine national Interest interest. mo, Kasi yun, tama. yun naman ang issue natin, yun naman ang core belief natin. By the way, just for the record, I am pro-Philippines. Not pro any other country. I'm pro-Philippines. Mas mahirap yung you're not pro any country. Kaya nga ako nililinaw ko na agad. Oo. Ngayon pa lang. Pro-Philippines I'm tayo. pro-Philippines. Tama, so pro-Philippines. Oo, pro-Philippines, I agree. So, yun nga yung point, ano, katulad ng mga kapitbahay natin sa Asia, 'no, hindi naman sila ano, hindi naman sila yung 'di ba, meron silang constructive relationship with Beijing at meron din sa mga Western democracies. So, alam nila yung kanilang, yung kanilang national interest, 'no. Kaya tama yung sinabi ni Dean Ed na, yeah, meron nangyari nung, nakaraan, pero ang importante yung pangkinabukasan, paano mo i-de-deal itong mga changing, geopolitical and economic realities, 'no, na nandito ngayon sa ating rehiyon. Parang to a normal person puwede naman kasi makipag-usap ka sa dalawang bansa. Ginagawa yan ng Indonesia, for example. Ginagawa yan ng Malaysia. So, hindi yan question ng sa pula, sa puti, ito ko pwede niyabanggit ni Carlo ka na pa. Di ba even the United States and China, they have a very delicate diplomatic and economic relationship which falls under the entire blanket of foreign policy if I'm not mistaken, right? Na yun, so Tsaka hindi ka dapat magmumura, Hindi mo mumurahin yung presidente ng Amerika, 'di ba, na PI ka, 'di ba? Talaga Oo. colorful si Yun, Sherwin. yun, Pagka nga na-description niya. hindi ka dapat magmura, hindi ka dapat Sino binibumura pagbanta. na yun? Pwede ba Ewan nating ko. i-blind item? Baka mapatay ka. ngayon may Diba? kasabihan nung lumalaki kami, hindi, I believe MTRCB yata ito, maalala niyo yung kasabihan, sa mata ng bata, ang ginagawa ng matanda ay tama. So, lalo na sa mga kabataan na lumaki na naririnig yung ganyang normal pala na nagmumura yung isang I-normalize yung mga ganyan. mumuray ng Santo Papa o yung mga iba-ibang mga, foreign leaders, 'no, na parang bilang titingalain natin, 'di ba? Yung mga leader natin, kaya nga leader, 'no? So, naidagdag ko lang. Siguro kasi nga, kung iisipin nga natin, 'no, hindi ko alam kung merong kinalaman yun dun sa pinag-uusapan natin ngayon. Parang mas useful, if you ask me, na tignan yung issue in its totality, 'no? Kasama na yung may mga kung sa tingin ng iba minor issue yung mga pagmumura na yun or whatever. Pero ang tingin ko is hindi mo siya puwedeng i-isolate doon sa
issue na hinaharap natin, katulad na rin nung pinag-uusapan natin ngayon na West Philippine Sea. Hindi lang ito isolated case, pwede mo siyang i-relate sa lahat ng mga nangyari in the past. Pero ano ngayon ang haharapin natin towards the future? Sa tingin niyo Ganda. meron ba tayong mas hinaharap na mas positibong pananaw tungkol sa West Philippine Sea, or sundan na lang natin yung yung China pivot natin in the previous administration? Yeah, ako malaking opportunity itong nabuksan sa atin in my humble opinion, kasi nga nakita ng mga maraming bansa na naninindigan tayo. And, para makatayo tayo o para lumakas ang ating paninindigan, kailangan din nila tayong tulungan in terms of our hindi lamang sa military or sa security but also sa ating economy. Okay, so makikita ninyo na yung ating mga bagong kaalyado, no, yung katulad ng mga European countries, ano, hindi lamang naman yung military assistance yung binibigay nila sa atin, no? So meron ding mga economic investments na pumapasok kasi nga alam nila na kapag military lang, no, mamomroblema sila in the long run kasi the Philippine economy is so small, it cannot support, no, yung ganitong, mga investments, big investments in its military, no? So kailangan niyang palakasin yung kanyang ekonomiya para rin maging ano siya, no, mas maging resilient siya. Hindi lamang sa larangan ng militar, no, pati rin dun sa tinatawag ng mga gray zone, no? May mga gray zone activities kasi katulad ng economic coercion. Yung for example, no, ginawa sa atin yung mga banana exports natin, no, biglang itinigil. No, so iyak ngayon ng Pilipinas, no? Wala ngayon tayong pagdadala ng saging. Yung mga gano'n na dapat mas maging resilient nga yung ating economy, magkaroon tayo ng iba't ibang mga partners para meron tayong options. No? In short, what you're saying, Sherwin, is that maging totoo tayo dun sa sinasabi ng Constitution na independent foreign policy. Tama. Do you agree na kailangan yun ang gawin natin? Yeah, actually, sa tingin ko, yun ang ginagawa ng administrasyon. Na pinapalawak niya ngayon yung mga options ng Pilipinas. Hindi naman niya sinabi na ayaw na namin sa China, eh. And China remains, Remains a big trading partner for the Philippines, we have no? good diplomatic relations with That's China. right. Kaya hindi ibig sabihin nun, gegera na tayo sa China. Of course not. And hindi naman yan yung nakikita nating pronouncements. Minsan hindi sinabi, in fairness to the president, no? Hindi niya sinabi na may gera or kailangan tayong lumaban or kailangan tayong manindigan. Pero hindi tayo dapat makidigma. Pero kung darating doon sa panahon na yon, kailangan marunong din tayong tumindi. I think, yung pag-uusap natin, tingin ko, we just go back to the basics, eh. Ang sabi ng Constitution is, we must foster an independent foreign policy. And I agree with you, Sherwin, yung sinabi mo na that is essentially what the president is doing right now, no? Kailangan lang siguro mas maipaliwanag ng maayos dun sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kabataan, para mas maintindihan nila that yun ang talagang mandato ng Constitution. Yeah, one of the strengths yan ng Marcos administration in fairness, ano? Dito kung i-assess natin siya, no, yung kanyang first 3 years na panunungkulan, ano, one of the strengths yan ng Marcos administration. So the push for independent foreign policy na hindi nakabatay sa power relations with different other countries. Yeah. Na lumalawak ba, na parang hindi tayo natatali nung pagkakaintindi, hindi tayo natatali sa kahit anong ekonomiya. Yung bagit niyo na gray zone kanina, no? Yeah, at saka at the end of the day, nandito tayo sa Southeast Asia. No, for example, ang Amerika ngayon meron siyang concern sa Middle East, no? At minsan, nagfo-focus siya sa ibang mga lugar, ano, dahil nga may kaguluhan doon. So paano naman tayo, di ba? So kailangan marunong din tayong makibagay o maki-negotiate Sa lahat. sa lahat, no? So Japan nandiyan, di ba? Ang ano pa ba, Vietnam nandiyan. Malaysia ngayon ay, di ba? Malaysia to, DNED, gusto na ng naval cooperation with the Philippines. So pati sila nakikita na nila na, hoy, tek muna, may nangyayari dito sa aming mga maritime zone. Medyo argabyado kami. So kausapin namin ng Pilipinas. So nakikita na nila na tama ang ginagawa ng Pilipinas. So meron talagang, there's an emerging consensus na talagang tama na mag-assert tayo ng ating sovereign rights over the West Philippine Sea. Yeah, and history will prove us,
na we did the right thing. Kasi nga tayo ang nanindigan, tayo pa lang. So ito ng mga karating nating mga bansa katulad nga ng Malaysia at Vietnam, tinitingnan nila yung commitment ng Pilipinas, Ano ba ang ginagawa ng Pilipinas? Kaya-kaya ng Pilipinas 'to. At I'm sure gagamitin nila yung 2016 arbitral ruling kung sila naman ang maggigiit ng kanilang mga rights doon sa kanilang mga EEZ. Yes, ma'am. Hindi po atin yun, ma'am, Dapat talaga nating ipaglaban yung property natin. Kasi para rin sa soberanya ng ating bansa. Siyempre, ma'am, pag may kailangan natin yung mga allies natin na bansa, ma'am, para maprotektahan din. Gano'n din naman pag sila may kailangan natin sila suportahan, both side. Hindi po, kasi West Philippine Sea nga po So, bali, sa atin po talaga siya. Hindi po dapat inaangkin ng iba. Sa tingin ko po since hindi naman po sa sobrang lakas yung bansa natin, sa tingin ko po yes po. Tigilan po nila yung pagpapatrol sa area na yun. Kasi di ba po, kapag nakikita nila yung Philippines na lagi po nilang ina-attack. Kasi dito ng water, ganun. Yes po, pamilya naman po kami sa West Philippines. Parang pili ko mas kailangan pa nilang patatagin pa yung bansa natin regarding sa mga militaries. Kasi kapag alam nila na mahina yung Pilipinas at hindi lumalaban, mas lalo nila tayong aapihin. For me, kailangan po natin humingi ng tulong. Pero alam ko po kapag ganun is, mas magmimit siya ng gulo. Since kapag gumulong po tayo sa ibang bansa, tulong-tulong na po yan. And then magkakaroon po ng world war pag ganun. Sa halos naman ngayon, ganyan naman issue, di ba? Ang sa akin, hayaan na lang, parang hayaan na lang ba para hindi na magulo masyado, give way na lang. Kasi wala na, para iwas gera na rin. Kasi wala tayong kakayahan din. Yan lang malaking tanong na hindi natin kaya sagutin. Kasi sa kanila din yan Yung pinaglalaban natin, yung sa atin, yung sa kanila, hindi natin yung opinion din nila Kung anong opinion talaga nila na Kasi, di ba, magulo ng sistema ngayon sa lalo na sa atin, sa government natin, magulo na. Kaya mahirap din magkomento ng Medyo po. Hindi. Kailangan lahat yun. At talaga yun. Kasi isa tumulong tayo, isa ayaw. Pag tumulong tayo, sabihin ko, kailangan tayo ng suporta ng US. Pag tumulong tayo. Pag hindi kailangan tayo ay magkaisa. Hindi dapat urong-sulong, dapat convicted tayo na sa atin ng West Philippine Sea kasi backed up by history na sa atin siya even before. And kung di ako nagkakamali, I don't know kung ICC ba yun or UN na they already stated na sa atin yun, pero ang China yung hindi bumibitaw sa stance nila na angkinin pa rin. So, dapat hindi tayo malabnaw when it comes to that issue na dapat bukod sa tawag dito, pinapalakas natin yung military forces natin. Dapat yung president din mismo yung may conviction na kung saan ba yung stance natin when it comes to West Philippine Sea, which is sa atin naman talaga yun and dapat natin siya paglaban. Hindi siya dapat urong-sulong. Maraming nagkiklaim na kanila yan, di ba? There's a lot of countries. Malapit yan. Tiniklaim nila kanila daw yan. Pero ang nagkiklaim talaga mostly, yung China. Sarap Nampis bata. China. Ngayon, in-invade na ng China yan, di ba? It was invaded by China right now. Tapos yung marami ng mga fishing boat na galing sa China na dumarating doon na. Di ba? Mag-antay na lang tayo kung ano na nangyayari. Kasi na-invade na nila yan. Umikot na sila. Wala namang magagawa yung ating mga Coast Guard o Philippine Coast Guard or everything kasi kulang naman din tayo sa armas. Talunan tayo dyan. Sila, igilit lang nila tayo, post-bottom patilit. Unaw na tayo. Yan ang luck natin sa Philippines, kaya wala tayong magagawa. And if ever kung sino man ang ninegotiate na politically, mga politics diyan, well and they know what to do. Alam nila kung ano yun, kung ano nangyayari right now. Pero pinaglaban na natin yan dati. Sa buong bansa, at tayo yung sa atin talaga yun. Isang issue sa Marion ay atin ito ang West Philippine Sea. So, yun ang ginawa kong obra, na pag-usapan ng opening at ang mo sa atin ng mga kapwa ko artist
Bakit hindi mo nilagyan ng mga baril, granada, sabi ko, "Wag naman kayong gano'n, hindi pa tayo darating diyan." Hindi ba? So, alam mo naman ang issue sa West Philippine Sea, 'no? Buti na lang pamahalaan, suportado tayo, 'no? Pamumunuan mo na atin ito. Hindi katulad sa, alam niyo na ay nakaraang Pinoy. Ilang naman ang isang bagay na humayon tayo na sang-ayon ng ating pamahalaan, hindi natin ibibigay. Di mo sabihin gurong sulong. Nananatili tayong payapa sa pakikipaglaban sa kanila. Hindi natin kailangan gawin dahasit. Alam mo bakit? Kasi sa pag-aari natin ito, inana na ng arbitrary, di ba? Ng UN, ang UNCLOS, no? Na ito ay atin economic zone, no? Di ba? Ito yung tinatawag natin na Philippine Economic EEZ, di ba? O, panalo na tayo doon hindi ba? So, hinay-hinay lang, dahan-dahan, patagalan ito. Di tama rin sinabi niya, sasako, kaka. At hindi mangyayari dahil nakapaligiran tayo ng sumusuporta. Dahil yun na yung United Nations. Tapos panalo na tayo doon, bakit tadaanin pa natin? Taas! Kaya naman rakip bomba para sa wag lang merong sasawi sa ating mga pamabayan. Hindi na kailangan may nagtulong at tutulong talaga sila. Kasi yung instrumento rin, may agreement na. Hindi ba? Sila na mismo ang bumara sa atin. Hindi ko malaman kung nangako, pero may mga pangako rin. Kasi suportahan tayo. Kahit hindi ka humingi ng tulong, sila na mismo. Kasi aliado natin sila. At isa lang ng China ang gusto nilang sakupin. Dahil naniniwala sila na atin ito. Hindi ba? Kaya yung UN, yung UNCLOS, malaking bagay yan. Panalo na tayo niyan. Alright. So, anong masasabi niyo dun sa mga taong nag-respond? Tingin ko, balik ko kanina may general consensus na atin talaga yun. Yeah. No, nagkakatalo lang, no? May spectrum lang nung ano yung gagawin. Pero parang ipaglalaban natin yung dapat na meron tayo. At gusto ko yung may awareness na rin sila sa mga ginawa natin. At palagay ko pwede pang indagdag yung kaalaman. So ano pa yung ibang options natin na hindi lang puro dahas o pirang militaristic yung approach na po. Ano yung nag-stand out sa'yo, Carlo, doon sa mga sinabi ng mga, siguro din Ed na rin, no? You can join, no? Ano yung, sa inyong opinion, ano yung mga nag-stand out sa inyo na comments coming from yung mga respondents? Una, hindi talaga ako papayag na tayo ay lahi ng mga duwag. Marami na taob na mga umuko pa sa atin, nagpatayos na tayo ng diktador, nagtaob na tayo ng administrasyong korap. So hindi tayo takot. Ang linyahan nga ay araw-araw lumalaban ng mga Pilipino para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi yun tatak yun pagiging matapang. Tama, agree ako dyan. Hindi na yan. Ako sa akin, I still maintain yung aking observation kanina na yung mga taong medyo sa tingin ko tama yung linya nung pag-iisip are really those who have good information. Tapos on the contrary, yung mga medyo alanganin yung posisyon dun sa issue, sa tingin ko hindi rin naman natin sila masisisi kasi naging biktima sila nung mga nung mga fake news disinformation Kaya yun ang paniwala nila kasi nga yun yung binobombard sila nun siguro day in day out, yun yung akala nila na tama at totoo. So moving forward, I think it is our duty tayong mga nasa academia, Sherwin and Carlo is bilang isang youth leader para pagpatuloy natin yung paglalahad nung ano yung facts at ano yung fake para alamin natin yung distinction between. Pero sige, challenge ko yung sinasabi ninyo. Paano kung meron tayong mga politiko, mga may matataas sa katungkulan, di ba, na nagsasabi na, gera yan, di ba, or walang West Philippine Sea, or hindi tayo dapat lumaban dahil katulad nung sabi ng isang babae, di ba, na talo kagad tayo, sandali lang tayo. Anong masasabi niya sa mga ganong klaseng mga politiko? Call out natin dahil hindi yun totoo. Hindi yun totoo at hindi yun tama. And every opportunity we get,
sabihin natin kung ano yung tama at totoo, no? Sa kabataan and sa tingin ko naman sure yung mga nagbabantay na mga yan dahil alam nila that the youth medyo energized yan ngayon, no? Sa mga panahon ngayon kaya Makita natin kaya midterm, nakita natin yan sa midterm so medyo up on their toes yan kaya medyo kinakabahan sila. Bibihira siguro yung mga magkakaroon ng mga broad statements pa na gano'n or kung meron mang magbibigay pa ng gano'n, medyo 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 questionable sa akin yung linyahan ng pag-iisip ng mga gano'ng klase ng tao. Kasi I think klaro yung facts dito, hindi ito usapin ng ano, ng opinyon, no? Yung mga binabanggit kanina na obvious talaga na pinanggagalingan nito fake news. So, hindi daw dapat na may mga missile sa Pilipinas kasi 'di ba, nagiging daw tayong ano, bully or Tayo pa ang tayo raw aggressor. nagugulo. Ano masasabi mo do'n, Carlo? Una, kailan naman sa posisyon na 'to, usapin na 'to, hindi naman tayo aggressor, hindi naman natin control yung mga ano na yun 'no? At magandang usapin nga yang presence of kung totoo man, 'di ba? Oo. 'Di ba? So, pero dagdag ko dun sa usapin ng lagi nilang minu-mute yung diskurso na parang giyera lang or na sabi na yung Palaging gano'n, ano? parang wala kang alternative. So, sinasabi natin siguro ipakita natin, tandaan natin, magandang ipakita ulit sa o i-refresh yung ala-ala ng mga kababayan natin. Na sinabi nila sa atin, giyera lang usapan, dinala natin sila sa UNCLOS, nanalo tayo. Tama. Sabi wag natin na piece of paper, pinabayaan natin ngayon, ini-insist natin yung piece of paper na yan. Tumutulong yung international community. Piece of paper lang. Hindi siya piece of paper. And in fact, yung alternative, ang hindi pa ayaw natin mangyari, yung direct conflict ng warfare. Lahat nangyayari na ipinangako na alternative to warfare, nangyayari. So may factual May basis. factual basis na unti-unti na hindi lang as drastic because pag nakita naman natin ng nagbobombahan talagang dramatic at saka may impact naman din kasi yung ginagawa natin pero not. So hindi totoo talaga, Carlo, na pagka giniit mo yung karapatan mo, giyera na kinabukasan. Yun ang pinakamagandang, siguro pinakamalaking takeaway din na pwede nating isama na nilalaban lang natin ang karapatan natin. Takot lang din siguro ng iba na gamitin yung dahas. Siguro Sherwin, no, pinaka agreement tayong tatlo dito dun sa discussion natin is we're not pro-China, we're not pro-America, we're not kung ano bang mga pro-Middle East. Isa lang siguro yung pro tayo talaga. Oo. Pro-Philippines. Philippines. At yun yung stand natin na dadalhin natin hanggang sa dulo. Siguro yung dagdag ko lang yung observation ko, no? Ako nag-agree ako dun sa artist nung nag-ano siya na sabi niya ganun, pangmatagalang laban ito, So this is a strategic issue for the Philippines, no? Hindi lang to strategic, existential pa. Yeah. Okay, so dapat din maunawaan ng mga kababayan natin. Palagi ko 'tong sinasabi sa mga iba't ibang mga opportunities na na-interview ko, no, na hindi ito matatapos sa 1 linggo or sa 1 taon, no? Matagalang laban ito at intergenerational na laban ito. Ngayon, maaring ang China ay belligerent actor. Pero we're hoping na darating yung panahon na pagkaiba na yung mga taong nag-uusap, makakakuha sila ng mga common points, Makakuha sila ng common points at magkakaroon ng pang-uunawa na pagkaunawa dito sa ating kinalalagyan ngayon. Wala namang may gusto ng giyera, 'di ba? Ayaw naman natin 'yan, ano? Although dapat maging handa tayo sa maski na anong kaguluhan, 'di ba? But we do not want that, no? Wala 'yan sa pulisiya ng ating bansa. In terms of paggigiit ng ating mga karapatan ng mga naipanalo na natin, tsaka pagko-call into account yung mga treaty partners natin, mas pro-Philippines ang foreign policy ni PBP. Pinakita ngayon ng administrasyon yung kanyang paninindigan sa West Philippine Sea, malinaw na malinaw yan. May mga bago tayong mga batas, yung ating mga maritime law, archipelagic lane law. Yan ay na-enact ngayon sa sa time ng Marcos administration. So makikita mo talaga na pro-Philippines. Tuloy-tuloy ang modernization ng ating sandatahang lakas, and we're expecting additional na mga na mga bagong mga kagamitan, Ito ay pagpapakita ng commitment ng ating bansa, sa pagdedepensa ng ating mga karapatan. Much better than the previous administration. Nakita na natin yan dun sa mga pieces of legislation na pinapasa ngayon, pati dun sa prioridad ng gobyerno. And I think, alam din to ng military
Kaya very active sila dun sa mga agreements na nilagdaan natin over the many years, and things are looking positive in this area. So, palagay ko i-assert natin yung mga bilateral relationships natin with different entities at mas papasok tayo doon sa community of nations bilang fallback natin against mga mas malalakas na mga kalaban sa issue ng West Philippine Sea. Sa akin mas may continuity at siguro kung medyo progresibo yung ating magiging susunod na mga leaders, no, mas palalawakin pa niya yung participation ng ating society, no, ng iba't ibang mga sektor, no. Ngayon kasi parang nakikita lang natin na this is a defense or security issue, ano. Siguro yung next step dito is paigtingin pa natin yung kaalaman ng ating mga kababayan ukol sa issue na to. Sa akin, mas tingin ko kung magkakaroon tayo ng susunod na presidenteng progresibo, malinaw diyan na magsasabi yung presidente na yon na siya magiging pro-Philippines. Pro-Philippines, pro-Constitution, at magiging malinaw yung direksyon ng bansa. Magandang araw. Ako po si Sherwin Ona. Ako si Carlo Flores. Ako si Ed Tapia, and this is Real Talk Republic.